Maraming salamat sa vloggers, to the new media. Ituloy lang po ninyo yung ginagawa ninyo at wag ko kayong matatakot kung sabi nga ho nila, yung mga public officials, public officers, politicians for that matter, cannot be onion skin, should not be onion skin. Sapagkat hindi pwedeng hindi kayo batikusin. Because public office is a public trust. At malinaw yan na nakasaad sa ating saligang batas. Kung sa tingin ng sambayan ng Pilipino, inaabuso ninyo yung tiwalang ipinahiram sa inyo panandalian at inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, marapat lang na kayo ay punahin. At pag kayo pinupuna, hindi rin kayo pwedeng magreklamo. Bakit? Pasahod kayo ng gobyerno. Kayo'y taong gobyerno. And you draw your salary from the taxes that we pay. Kaya hindi ho kayo pwedeng onion skin or balat sibuyas. Naman na ang Kongreso, hindi po sila, unang-una, hindi sila law enforcement body. Pangalawa, hindi sila prosecution office na nasa ilalim ng Department of Justice. At higit sa lahat, pangatlo, hindi rin sila korte para mag-imbestiga nung allegedly nakakommit ng criminal act. Hindi rin sila ang nararapat na ahensya na magsasabi kung sino yung guilty or not guilty. Because again, ladies and gentlemen, yung budget po na ginagamit sa kada hearing ng Senado o ng Kongreso, pera po ninyo yun, pera po ng Pilipino yun. At it's a clear case of waste of public funds. Wala na nga tayong pera at sige tayo ng hearing, wala namang malinaw na direksyon kung ano yung in aid of legislation na angulo roon. Imagine mo, BMR at mga kababayan, they're tracing back the alleged extrajudicial killings 2016 to 2022. Anong pwede mong i-legislate doon? Ang ginagampanan nilang parte ay yung papel ng, sabihin mo na, CIDG, investigation arm ng PNP, o kaya NBI, investigation arm ng Department of Justice. Hindi po kayo NBI. Hindi po kayo CIDG, hindi po kayo Station Investigation Division ng mga local police. Kayo po ay legislators, kayo po ay mambabatas. At yung ginagawa ninyong investigation in aid of legislation, bistado po kayo ng sambayan ng Pilipino. Ito'y malinaw na paggamit sa puwersa ng gobyerno, sa puwersa ng pamahalaan, uulitin ko, to harass, oppress, exploit, humiliate, ridicule, and persecute President Duterte and Vice President Sara Duterte. Unang-una, yung pinagtatakpan nila pilit, etong galit na galit ang sambayan ng Pilipino. Hanapin ho natin, wag natin bitawan, wag nating tigilan. Nasaan ninyo dinala yung 500 billion pesos flood control funds? Nasaan yung 5,500 flood control programs di umano? Hindi pwedeng sorry, hindi pwedeng ayuda, hindi pwedeng tigta 30,000 pesos pa kada pamilyang namatay. Hindi nyo na maibabalik ang buhay ng inosenteng 200 higit kumulang Pilipinong namatay, na hindi dapat namatay kung hindi nawala, kung hindi ninakaw, kung hindi nauwi sa korupsyon. Yung 500 billion flood control funds, yan ang panagutan ninyo. Yan ang wag ninyong pagtakpan. Yan ang sagutin ninyo dahil uulitin ko, sa hakbang ng maisog, humihingi kami ng transparency and accountability. Do not use President Duterte or Vice President Sara Duterte para lang pagtakpan yung halos 3 taon, kalahati na kayo ng termino ninyo, wala pa kayong maipakitang accomplishment. Hilig ninyo, yet many rights really are violated. Pagka naupo ka doon, ang pangunahing nalalabag dyan ay yung ating Section 1 Article 3
of our Constitution. Yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. May nadiditini. Mga kababayan, diskurso po natin itong power of contempt ng Kongreso. Alam mo ninyo, yung mga naaakusahan ng criminal offense, even plunder for that matter, when the evidence of guilt is not that strong, plunder na po ito yung panggagahasa sa kaba ng ating bayan. Binibigyan po ng korte ng karapatang makapagpiyansa. Dito sa mga congressional investigation, whether Senate or sa House of Representatives, pag sinight ka in contempt, hindi ka man makapagpiyansa. Dahil ginagawa nilang punitive yung nature ng contempt. Ito'y dapat lamang na to compel attendance. Pero kung hindi mo gusto, yung sagot ng resource person, yung sinasabi mong evasive, hindi yan dapat kino-contempt. At higit sa lahat, pag may kinontempt ka, hindi pwedeng ang paglaya niyan ay depende sa kapritsyo no nag-cite in contempt, whether committee or the House of Representative body as a whole. Kawawa naman yung inyong mga resource person. Bukod sa Section 1, linalabag din nila VMR yung Section 17 of Article 3, I believe, na sinasabing hindi tayo pwedeng gumamit ng force, violence, torture, intimidation, or harassment that tends to vitiate the free will. Dahil tatakutin ka Pag hindi gusto yung sagot mo, idadanggil sa'yo yung isasite kita in contempt. Hindi ba't intimidation yan? Hindi ba't harassment yan para magbago yung iyong pananalita, para magbago yung iyong tugon? And finally, yung ating po isa pang artikulo sa Section 3 ng ating saligang batas, yung right against self-incrimination. Walang tao, walang sino man ang pwedeng mamuwersa kahit kaninong tao na magtestigo laban sa kanyang sarili. Yan ang right against self-incrimination. And all of this are seemingly violated by these so-called congressional investigations in aid of legislation. Ito'y dapat malinaw sa ating mga kababayan kung bakit naninindigan ang hakbang ng Mariso at sumusuporta kay Pangulong Duterte. At bukod dyan, dagdag ko na lang, tayo rin po ay sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil nakikita ko natin mga kababayan, nakakabahala na ang ginagawa nila. Ginagawa nila ito kay Pangulong Duterte. Ang kasunod po nito, they will move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ho tayong pumayag. Hindi dahil kayo'y supporter ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho. Huwag tayong pumayag dahil sinasalaula nila yung klaro, legal, constitutional at malinaw na mandato ni Inday Sara para maging pangalawang Pangulo. She got 32 million votes. More than 32 million votes. At nais sila siyang tanggalin para lang palitan ng tao nila na just in case hindi makatapos yung nakaupong Pangulo ng kanyang termino o magbitiw, kanila pa rin ang poder ng pamahalaan. Wag po tayong pumayag. We should not allow them to move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Let us protect, not just Inday, let us protect the 32 million Filipinos who voted legally, lawfully, constitutionally, and in a democratic fashion for Vice President Inday Sara Duterte to be our Vice President. Protektahan po natin yung mandato ng 32 million Filipinos. Ang pagsasalaula, pang-aapi at pangungutsang ginagawa kay Pangulong Duterte at kasunod na ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag. It's time that ordinary Filipinos assert your right. Huwag tayong pumayag na salaulain ang ating saligang batas at ang nais lang naman ng mga ito ay mapanatili ang kanilang sarili beyond their 6-year term mandate nung sila ay hinalal. Ninyo, kapag ikaw ay nahalal na bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, isa ka ng ama ng bawat Pilipino.
At pag-ama ka ng bawat Pilipino, obligasyon mo. Hindi lamang pakainin ang populasyon, hindi lamang pakaingatan ang populasyon, kundi bantayan at labanan ang lahat ng bagay, aparato at krimen na sumisira at sisira dito. Ulitin ko, tanggalin mo natin mga kababayan yung pagiging ipokrito. Lahat tayo, mapa-AFP personnel ka. Yung mga ating sundalo, alam kong nakikinig kayo. Yung ating mga kapulisan, alam kong nanonood kayo. Yung ating mga security guards, hindi po ba periodically you are subjected to a drug test or drug examination? Bakit? Dahil ayaw ng pamahalaan sa adik. Dahil ayaw ng pamahalaan sa drogista. Ganon din ho ang ginawa ni Pangulong Duterte. Yung mga ama, yung mga ina, yung mga ate at kuya na nasa pamamahay po nila ngayon o nasa trabaho, hindi ho ba meron din tayong araw-araw na personal war on drugs? Sa paanong pamamaraan? Hindi po ba bago kayo kumuha ng inyong kasambahay, ng inyong hardinero, ng inyong cook o kusinero, ng inyong mga kasambahay, hindi ba sinisiguro ninyo na wala itong masamang NBI record, na wala itong masamang police record? Kaya humingi ka ng NBI clearance, police clearance, hanggang barangay clearance. At hindi po ba humihingi rin kayo bukod sa resulta ng medical examination, hinihingan nyo rin ng resulta ng drug test or drug examination. Yan po ay ang pang-araw-araw nating war on drugs. Ginagawa natin yan. Pero syempre pag Pangulo ka at taong gobyerno ka, magbabago yung complexion. Bakit? You are now, as President, like President Duterte, you are now, will be running, expected to run after big-time drug lords. Armado, mapera, sindikato. Hindi maiiwasan magkakaroon talaga na engkwentro. Alam din yan ng ating mga kasundaluhan, alam din yan ng ating mga kapulisan at lahat ng ating law enforcement agencies. Dapat siguro malinaw, magdeklara. For anyone, kahit na anong komite ng Senado o ng Kongreso, na kaya nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte dahil kahit sino maging Pangulo, hindi dapat labanan ang paglaganap ng droga, ng illegal na droga sa Pilipinas. They have to make that open and clear and categorical declaration first before you can proceed with any hearing. Dahil hangga't hindi nyo sinasabing hindi bawal ang ipinagbabawal na droga, ano ang purpose natin in aid of legislation? Bakit natin tinutugis si Pangulong Duterte na siyang lumaban head-on, mano-mano, hand-to-hand combat dito sa mga sindikato ng droga? Okay, Atty. Vic, mayroon po tayo. Ito ay malinaw na pagpapatunay na sawang-sawa na ang mamamayang Pilipino. And I encourage all of you, don't look at President Duterte. Do not look at even Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan po ninyo yung ating bansa. Tingnan po ninyo kung gaano na sinasalaula ang ating bansa. Mag-ingay po kayo. Tangkilikin po ninyo yung iba't ibang social media sites and platforms. Magkomento po kayo, mag-ingay po kayo, manawagan po kayo na itigil na yan. Walang saysay na paglustay sa pera ninyo ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga in aid of legislation kanilang hearing, pero ang katotohanan ay in aid of political persecution. Tama na, 3 taon nang mahigit itong, magta-3 taon na itong administrasyong ito, walang gawin kundi pakasiraan ang pamilya Duterte. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, nababanggit kahapon, pati si Congressman Pulong Duterte at si Mayor Baste Duterte. So makikita mo, target specific ang kanilang atake. Duterte lang ang kanilang tinatarget. Duterte lang ang kanilang buong
gustong wasakin yung buong pamilya Duterte. This is not about coming up with an amendatory legislation or a legislation meant to repeal any existing laws. Wala pong ganun. Ito'y malinaw na political persecution. Huwag po tayong pumayag. I encourage you. Mag-ingay po kayo through social media sites. Parinig po ninyo yung inyong disgusto. Kung kayo'y taga Laguna, parinig ninyo. Tama na yung ginagawa ng congressman dyan. Kung ikay taga Maynila, yung distrito niya, sabihin nyo, tigil na yan. At kung saan pa kayo, kung kayo'y taga Mindanao, sabihin ninyo, hindi na tama yan. At again, public office is a public trust. Gamitin ninyo ang oras ninyo bilang mambabatas para mapabuti ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Huwag ninyong gamitin inyong kapangyarihan para lamang makapang-api ng inyong perceived political opponent. Wala pa ang eleksyon, yung tinatarget ng amo ninyo na 2028 election, bakit ba hindi ka lumaban ng patas? Total legal, konstitusyonal at demokratiko naman ang ating mga halalan. Why can't you wait for that time when you will present yourself to the Filipino people at magpahusga ka, magpasuri ka? Tingnan natin kung tatangkilikin ka pagdating ng 2028. Pero hindi mo pwedeng isakripisyo ang buhay ng bawat Pilipino dahil lang sa iyong ambisyong maging Pangulo. Magalit po kayo, magalit po tayo. This is not the country that we want. This is not the kind of future that we want for our children. Huwag po tayong pumayag. Mag-ingay po kayo, gamitin po ninyo ang new media, itong social media. Si VMA nandyan, ang Third Floor Studio nandyan, si Joa de Viv nandyan si Maharlika, nandyan si SAS, nandyan, napakaraming platform. At mag-ingay po tayo, yung sa Cebu area, sa Visayas, nandyan si EB, napakarami ho. I-register po ninyo yung iyong disgusto at inyong galit sa ginagawang persecution ng kasalukuyang administration. Ulitin ko, huwag ho nating tigilan ang paniningil. Nasaan ninyo dinala? Yung 500 billion pesos flood control funds. Ito ang tunay na issue. Nasaan ang 500 billion pesos flood control funds? Nawala, ninakaw, kinurap. Anong resulta? Higit 200 Pilipinong inosente ang namatay dahil sa baha. Yan ang issue. Yan ang panagutan ninyo. Okay. At pag sinama po nyo, pati mga utang natin siguro sa ADB, sa iba't iba pang international financing institution, World Bank, IMF, nasa 20 trillion pesos na yan. 20 trillion pesos. Hindi po libre yan. Babayaran po natin yan. At kasalukuyan, bawat isang Pilipino, pati ho yung pinapanganak, right at this very moment, may utang na ho ang anak ninyo o apo ninyo ng higit kumulang 140,000 pesos each. Pati ho ako, pati si Vermar, lahat po tayo. May utang na po tayo ng 140,000 each, bawat Pilipino. Nasaan yung perang yan? Yung sinasabi mong binentang ginto, may intellectual, may intelligent guest VMR. Sa tingin ko ginamit yan. Gusto nilang labanan ang patuloy na pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar. Kaya nila linalabanan. Now, hindi nila malabanan. Bakit? Kahit ibenta mo lahat ng ginto ng Pilipinas, babagsak ang halaga ng piso dahil walang viable economic activity. Ang pinaka-economic policy ng administrasyong ito ay mamigay ng ayuda. Lubog na tayo sa utang. Bigay pa kayo ng bigay ng ayuda, ng AIX, ng forfeits, at kung ano-ano pa. And again, I will say it again in your program. Itong mga ayuda, wala pong proven societal benefit ito. Wala po. Ang tanging napatunayan lang ng mga ayudang ipinamimigay sa inyo is for the advancement or for their own political aggrandizement. Yan lamang, para habang buhay kayong beholden o hawak nila sa liig at habang buhay nyo silang paulit-ulit na ibinoboto sa pwesto at patuloy lang yung kanilang political dynasties. Okay, Attorney.
ay nakikiusap bilang mamamayang Pilipino. Paano kayo makakatulong kay Pangulong Duterte? Kung saan man ho dalin ang mga hearing na ito. Kung sakasakali pong siya ay meron pang appearance sa mga hearing or kung siya man ay ipatawag muli, lalo pa kung siya isa-cite in contempt, nakikiusap po ako. Lumabas po kayo ng inyong bahay, kagaya ng ginawa namin kahapon sa Quezon City. Samahan natin si Tatay Digong sapagkat huwag po nating kalilimutan 2016 to 2022. Kayo po ay payapa at mahimbing na nakakatulog sa inyong mga pamamahay dahil may isang taong nagsakripisyo labanan ng kriminalidad. May isang taong nagsakripisyo habulin ang mga drug lords. May isang taong nagsakripisyo para linisin ang ating mga lansangan mula sa mga drug addicts at iba't ibang kriminal o masasamang loob. Ang pangalan po niya ay si Rodrigo Roa Duterte. At ngayong siya ang inaapi, suklian po natin ng pagtanaw ng utang na loob. Tulungan natin, suportahan natin, lumabas tayo ng ating mga komportabling bedroom, komportabling pamamahay, living room, komportabling opisina, magagarang kotse. Suklian natin itong pagsusugal ng kanyang personal na kalayaan at buhay na ginawa ni Pangulong Duterte. Ito nga po, lininis niya yung ating kalsada. And wala naman ho nagki-question yan eh. During his incumbency, during his administration, ramdam na naibalik sa matitinong tao, sa atin, ang lansangan. At yan po yung benepisyong inyong tinamasa. Tinamasa ko, tinamasa ninyo. Marapat lang na suklian natin. Samahan po natin si Tatay Digong. Hindi po siya kumakandidato bilang senador o mamuling pangulo. Siya kumakandidatong mayor ng Davao. But ang political persecution na nagaganap ay naririto po sa National Capital Region. Kung hindi sa Senado, sa Kongreso sa Lungsod Quezon. Samahan po natin si Tatay Digong. Yan po yung malaking bagay na may tutulong po ninyo. At siguro, mahaba-haba pa ang natitirang panahon bago matapos ang taon. Could be early next year, January or February, who knows? Ang next target ay the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Tulungan din po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi dahil gusto natin siya bilang Vice President. Kung hindi, binabastos po yung mandato ng mahigit 32 milyong Filipinos na bumoto sa kanya. Sinong bumabastos? Iilang tao mabibilang mo sa daliri mo. Hindi po sila ang representasyon ng sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong pumayag na magpatuloy itong undeclared martial law. Itong mga tyrannical, despotic leaders that we have, labanan po natin, lumabas po kayo sa inyong pamamahay, magsama-sama po tayo, ipakita po natin ang ating lakas at puwersa sa lansangan.